Hi guys! For today's vlog, magluluto tayo ng ginataang labong. Papakuluan muna natin or papalambutin muna natin yung ating labong ng 1 oras. 1/2 kg yan guys. Binalawan ko na rin siya ng 3 beses para siguradong malinis yung ating labong bago natin siya pakuluan. Lagyan na natin siya ng tubig at saka na rin natin siya tatakpan. After 1 hour guys, ayan, dinrain ko lang yung ating labong sa ating pinagpakuluan. I-set aside na muna natin yan guys at magigisa na tayo. Maglalagay lang tayo ng mantika sa ating kasirola. At once na mainit na, i-fry lang natin saglit yung ating hipon para mawala yung pagkalansa niya. At pag nag-color orange na yung ating hipon guys, pwede na natin siyang anguhin. At itatabi din na muna natin yan. Yung hipon pala natin guys, nabili ko yan ng 100 pesos sa palengke. Yung nakatumpok na. Siguro nasa mahigit 1/4 kg yan. Ayan, itatabi na muna natin yan. At magigisa na tayo ng bawang at sibuyas. Unahin na natin yung bawang. I-brown lang natin ng konti yan. And then isunod na rin natin yung sibuyas. Mga 6 cloves na bawang yan guys. Ilagay na rin natin yung ating sibuyas. 1 medium size na sibuyas yan. Ituloy lang natin yung pag-isa guys, no, ng mga 1 minute. After 1 minute, maglalagay na tayo ng 1/2 kg na chicken neck. Actually guys, may ulo yan, no? Pinatanggal ko lang. Ayoko kasi ng may ulo. Pero depende na sa inyo yan guys. Kung gusto nyo nang ihalo yung ulo, okay lang din. Hindi kasi ako kumakain ng ulo ng manok guys, kaya hindi ko na hinalo dyan. Okay guys, ituloy lang natin yung pag-isa hanggang sa mag-brown yung ating chicken neck. Ayan guys, medyo nag-brown na yung ating chicken neck. Ngayon naman maglalagay tayo ng 1 shrimp cube. Tunawin lang natin siya gamit ng sandok para mas mabilis matunaw. At ituloy pa natin yung pag-isa ng mga 1 minute. Then after 1 minute, ilagay na natin yung pinakuluan nating labong kanina. Pagkatapos, haluin lang natin ng mabuti. And then guys, maglalagay tayo ng konting tubig para maluto pa yung ating chicken at mas lumambot pa yung ating labong. Konting halo lang guys, at saka natin siya tatakpan at lulutuin pa natin siya ng mga 10 minutes. Yung apoy natin nasa pagitan lang ng medium at low fire. At ayan na nga guys, after 10 minutes, maglalagay naman tayo ng saluyot. Isang tali pala nito guys, 25 pesos lang sa palengke. Pwede rin kayong maglagay ng dahon ng sili guys, no, or kaya malunggay. Lahat naman yan guys, mayroong benefits na sustansya sa ating katawan. Okay guys, hahaluin lang ulit natin siya ng mabuti. After natin haluin, maglalagay na tayo ng 200 ml na coconut milk. And then hahaluin ulit natin at lulutuin pa natin siya ng mga 10 minutes. After 10 minutes, titikman natin siya guys para ma-adjust natin yung lasa. Titimplahan pa natin siya ng mga 3 tablespoon na patis. Ilagay na rin natin yung finry nating shrimp kanina. And then ituloy lang natin yung pagluto ng mga ilang minuto pa. After 5 minutes, titikman ulit natin siya guys. This time guys, maglalagay ako ng isang sachet ng seasoning. Sakto na yan guys sa gusto kong ma-achieve na lasa. Pero kung wala naman kayong seasoning guys, no, okay lang naman kahit asin or patis. Depende na sa inyo yan guys kung gaano kaalat or gaano katabang ang gusto nyo. Ayan guys, haluin ulit natin siya at lulutuin pa natin yan ng mga 10 minutes. Maglalagay din pala ako guys ng 4 na pirasong siling na buyo. Optional lang yan guys, no, para sa mga mahilig sa manghang. Malapit nang maluto yung niluluto natin guys, no? Medyo papatuyuin lang natin ng konti yung gata natin.
Siguro mga 10 minutes, okay na yan. At ayan na nga guys, after 10 minutes, luto na yung ating ginataang labong. Okay guys, thanks for watching. Bye!